Sa Genesis chapter 12 verse 2 to 3, makikita natin na unang pangako na ginawa ng Diyos kay Abraham na ipaalam niya sa kanya na iwanan ng Ur of the Chaldeans at pumunta sa ibang lupain. Sabi doon, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Ang mga Hudyo ang batayan kung saan ang lahat ng iba pang mga bansa ay husgahan. Nagbibigay ang kasulatan ng babala ukol dito. In Psalms 129 verse 5, sabi doon, let all those who hate Zion be put to shame and turn back. If any nation goes against God's plan to restore Zion, it will face shame and a setback. The destinies of nations are shaped by how they react to the restoration of God's people. Those who support God's plans for Jerusalem, Israel, and His people receive a beautiful, well-known promise of blessing, as stated in Psalm 122 verse 6. And it says, pray for the peace of Jerusalem, may they prosper who love you. Hindi pwede maging neutral at mag-observe lang. Kailangan natin aktibong suporta na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita at ginagawa niya sa kasaysayan. Ang plano ng Diyos ay para sa kapayapaan, pagpapala at restoration ng Jerusalem at Israel. Kapag nakikisa tayo sa panalangin at layunin ng Diyos, nakikisabay tayo sa kanyang plano para sa kasaganaan at kapayapaan. Sa isang mundo na puno ng gulo, natatagpuan natin ng pahinga. Hinihingi sa atin ng Diyos na ipanalangin ng kapayapaan ng Jerusalem dahil sa kanyang ganap na plano. Nakasalalay ang kapayapaan at kasaganaan ng lahat ng bansa sa Jerusalem. Ito ay para sa ating sariling kapakinabangan. Dahil kapag ang Jerusalem ay may kapayapaan, maaari magkaroon ng kapayapaan ang lahat ng bansa. Hanggang sa oras na yon, walang bansang dararanas na tunay na pangmatagalang kapayapaan.